Kamusta sa lahat? Sa video na ito, ipapakita ko kung anong magagawa sa lumang geyser na takurin ng kape, isang gamit na niluluto ang kape gamit ang singaw. Kaya, sisimulan na natin itong i-disassemble. Higpitan ang dalawang tornilyo at buksan ang likurang takip. Tanggalin ang heating element na may thermal relay mula sa coffee maker. Ito ang pangunahing piyesa para sa gagawin natin at kailangan din natin ang lumang digital versatile disc player. Alisin ang mga tornilyo at ang takip. Tanggalin ang kable. Kunin lahat ng nasa loob. Sa likod ng kaha, kailangan nating mag-drill ng butas. Ipagpapatuloy natin ang pagbaklas. Ngayon, ikakabit natin ang yero sa likod. Sa isang gilid ng kaha, kailangan nating mag-drill ng 3 butas, tapos ikabit gamit ang rivet ang isang piraso ng tekstolita. Sa pamamagitan ng tekstolita, mag-drill pa tayo ng isa pang butas na tuloy-tuloy, tapos ipasok natin doon ang bolt at higpitan ang nut. Tanggalin ang wire na may button sa heating element at ikabit sa tekstolita. Sa gilid ng katawan, mag-drill tayo ng butas. Uunahin ko ang manipis na drill bit bago palakihin hanggang 12 mm. Susunod, kakailanganin natin ng piraso ng tansong tubo na may diameter na 10 mm. Kailangan itong baluktutin. Gaya ng ipinapakita sa video. Medyo naipit ang tubo, kaya pinantay ko ito gamit ang martilyo. Ganito ang kinalabasan. Lumayo ako ng mga 10 cm mula sa dulo. Kailangang butasan ng tubo. Itutuloy ko. Sa butas na ito, idinikit ko ang maliit na piraso ng tubo gamit ang panghinang. Hinangin ko ito gamit ang gas torch at naging maayos at matibay ang pagkakadikit. Ngayon, ilalagay natin ang 2 clamp at ikakabit ang tubo na ito sa heating element mula sa coffee maker. Yung piraso na hinang natin dapat lumabas sa gilid na butas, sa katawan ng digital versatile disc. Gamit ang distornilyador, hinihigpitan natin ang tornilyo para dumikit ang clamp. Dapat din ikabit ang copper tube sa katawan para hindi gumalaw. Sa harapang panel ng digital versatile disc, may 2 butas. Sa isa, ipapasok natin ang button at ikakabit ulit ito sa katawan. Sa kabilang butas, ilalagay natin ang wire na may plug at ikokonekta sa heating element gamit ang button. Ikokonekta natin ang fuse gamit ang thermal relay. Para hindi gumalaw ang mga wire, tatalian natin ng cable ties. Ganito lagi ang nangyayari sa akin. Isasara na ang takip at hihigpitan ang mga tornilyo. Tapos na halos ang gawaing kamay, maayos at matibay ang lahat ng ginawa. Sa ngayon, itabi muna natin ito at kunin ang isang plastic na bote mula sa isang shampoo. Kailangan nating putulin ang bahagi ng takip at ng mismong bote para gawing tubo na lalabas mula sa katawan. Maglalagay tayo ng sealant. Ngayon, isuot natin dito ang takip ng bote. Dapat ito ay mahigpit ang pagkakasuot at dapat ay selyado ang lahat. Pagkatapos isuot ang takip, ilagay ang bote. Tapos na ang do-it-yourself, ikabit ito sa pader at lagyan ng tubig. Isaksak ang aparato sa saksakan
at siguraduhing lumabas ang lahat ng hangin sa bote. Sa palagay ko, sa parting ito ng video, napansin ng marami na maliit at matipid itong pampainit at akma para sa maliit na kwarto. Matibay at ligtas lahat, may thermocompressor, thermorelay at expansion tank. Para sa mga nagustuhan ang video na ito, mag-like, mag-iwan ng komento at mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at paalam sa inyong lahat.